Matagal-tagal ko na nga rin hindi sinasabi ito mga ka-anime dahil na nga din sa paghinto natin sa pag-YouTube. Pero sa ngayon, kumusta mga ka-anime? Welcome back sa ating YouTube channel. 冷圧をぶち込んで叩き起こしたいやつがいるんだ。まだ全然使いこなせちゃいねえけどな。Kung may mga katanungan kayo or mga anime na gusto nyo ipa-review, ay mag-comment nga lamang kayo gaya ng dati ka-anime. Chapter 104 and Chapter 105, isang napakaraming ant beast ang lumitaw na handang umatake sa mga hunter, na pinamumunuan naman ng Ant King. Ang pagdating nga ni Juno sa Jeju Island ay masasabing isang epic entrance, kung saan nga ay halos lahat ng mga hunter na ipinadala para ayusin ang problema sa mga langgam ay bagsak na nga. Ginamit nga ni Juno ang kanyang mga shadow army para mapabagsak ang mga ant beast. Sa pagkakataong ito mga ka-anime ay inilabas na nga din niya si Taz na isa sa kanyang mga mage. Pero mga ka-anime, binilinan niya nga ito na ang pupuntiryahin lamang ng kanyang pag-atake ay ang mga langgam. Dahil sa oras nga na may matamaan siya ng mga tao, ay hindi na nga siya gagamitin pa ni Junwoo o hindi na siya ulit isasamon pa. Naagad naman siyang sinang-ayunan ni Taz. Isang napakalakas na pag-atake ang ginawa ni Taz na sobrang ikinagulat ng iba at hindi nga sila makapaniwala na isa lamang itong summon beast. Dahil kung iisipin ay napakarami na nga nilang nakita na malalakas na hunter. Pero naiiba ito, at sa pagkakataong ito, kahit na ang Ant King ay walang magawa sa lakas ni Junwoo. Kahit siya ay hindi niya alam kung paano ito nangyari, dahil para nga sa kanya, ipinanganak siya para maging pinakamalakas na hari. At dahil din sa lakas niya ay nang-overpower niya nga ang lahat ng kanyang mga nakakalaban. Para sa kanya, siya lamang ang may kakayahan na mas mapalawak pa ang kanyang kakayahan at mas mag-evolve pa ang kanyang mga nalalaman. Habang paulit-ulit niyang sinasabi na siya ang nararapat sa pagiging isang hari, ay papalapit na nga sa kanya si Junwoo. Kasama nga nito ang kanyang shadow na si Taz, na halos umubos lahat ng mga langgam sa isang pag-atake lamang. Sa unang pagkakataon, ang hari ng mga langgam ay walang magawa at ang tanging nasa isip niya lamang ay makaalis at makatakas kay Junwoo upang mabuhay siya. Pero habang patakas na ang Ant King, ay napansin nga ni Junwoo na may kakaibang ginagawa ang Ant King. Dahil sa unang pagkakataon ay nakakita siya ng isang beast na kayang magaya o gamitin ang kakayahan ng isang hunter na na-absorb nito. Nagmamadali nga na makaalis ang Ant King, pero inactivate agad ni Junwoo ang kanyang skills upang mapigilan ito na makalayo pa. Sa lakas nga ng skills na ito ay halos madurog ang Ant King, pero kahit ganito ay pinipilit pa rin niyang makatakas kay Junwoo. Isang skills pa nga ang inactivate ni Junwoo na siya namang tuluyang pagkatalo ng Ant King at nagdulot ng panibagong level up kay Junwoo. Pero sa pagkakataong ito ka-anime, si Chahay ay nasa bingit na nga ng kamatayan dahil na din sa fatal blow na natanggap niya sa Ant King. Naisip ni Junwoo na kailangan niya makahanap agad ng healer upang magamot ito. Dahil sa pagkakataong ito, ang kanyang Shadow Exchange ay hindi naman ganun pakalakas para magamit niya ito ngayon. Dahil hindi niya rin naman ito magagamit kaagad at hindi niya pa ito nasusubukan na magamit nang may kasama siyang iba. Kung gagamitin niya naman ang dragon niya na si Kaisel para makaalis sila sa lugar na yon, ay maaari pa nga ring mapahamak si Cha dahil alanganin na nga ang kanyang lagay. Napapaisip na nga siya kung may iba pa bang healer na nabubuhay sa guild nila. Pero para kay Junwoo ay may isa pang natatanging paraan. Dahil dito sinabihan niya ang cameraman na ihinto muna ang ginagawa niyang pagkuha ng video. Dahil kung hindi nga siya susunod ay si Junwoo mismo ang wawasak dito. Naagad naman pinatay ng cameraman at nagtataka kung bakit niya ito pinapapatay. Sinabihan nga niya ang lahat ng kanyang mga shadow na hanapin ang katawan ni Min Byung-gu. Ikinagulat nga ito ng mga hunter dahil nalilito sila kung ano ang kailangan nito kay Byung-gu. Nahanap na nga ito ng kanyang mga shadow. Para sa kanya, kahit na kulang na ang parte ng katawan nito ay magagamit niya pa rin ito. Hindi nga nila alam kung ano ang ginagawa ni Junwoo sa ngayon.
Sinubukan na nga niyang gamitin ang kanyang skills para maging shadow ito, pero nag-failed nga ito. Sinubukan niya pa ulit ito mga ka-anime, pero nag-traction failed pa rin. Dahil dito ay napaisip si Junwoo na baka hindi niya gustong maging kanyang shadow, pero naisip niya din na baka hindi tama na gawing shadow ang isang tao. Pero kung matatandaan niyo mga ka-anime, ang isa sa kanyang mga shadow sa ngayon ay isa ring tao, at ito nga ay si Iron, na isang rank A hunter na kilala dati sa pangalan na Kim Jun. Sinubukan niya muli itong extract, at sa pagkakataong ito ay nagawa niya na nga itong maging shadow. Sinubukan niyang pigilan ng isa sa mga hunter si Junwoo. Dahil sa nakita niya ang ginagawa ni Junwoo ay na-realize niya na ang skills ni Junwoo ay kaya niyang kontrolin ang mga patay upang maging kanyang shadow. Pagkatapos magawa ni Junwoo na ma-extract ang shadow ni Min Byung-gu, ay nagpakita nga ito na may dalang isang libro na siya namang pagtataka ng mga hunter kung paano niya ito nagawa. Dahil dito ay napagtanto nila na hindi lamang siya isang pangkarniwan na hunter na may kakayahan lamang sa pagsasamon. Bigla na nga lang lumapit ang shadow ni Min Byung-gu at biglang pinagaling ang hunter na si Cha. Dahil nga dito, ipinaliwanag ni Junwoo na hindi niya alam kung anong klaseng tao si Min Byung-gu. Dahil kahit wala pa nga siyang inuutos rito, ay agad na nga niyang pinagaling ang hunter na si Cha. Mababakas nga sa mukha ng shadow na to na gusto niyang gawin ito at masaya siya sa pagpapagaling dito. Dahil nga sa nakita ni Junwoo ang mga nangyari, ay masasabi nga niyang hindi na si Byung-gu ang nilalang na to, at agad naman sinang ayunan ito ni Junwoo. Pagkakataong ito mga ka-anime, napagtanto ng cameraman kung bakit ipinapapatay ni Junwoo ang camera. Dahil hindi ito pwedeng makita ng iba. Ipinaliwanag nga ni Yunho na nakakasigurado na mas madami pa siyang haharapin na labanan at kakailanganin niya nga ang kakayahan nito sa pagpapagaling. Pero ipinaliwanag niya rin ka-anime na si Byung-gu ay pagod na nga sa pakikipaglaban at hiniling niya nga kay Junwoo wag na siyang iharap sa labanan. Pero sinabihan nga lang siya ni Junwoo na ito na ang pangalawang beses na ginawa ito ni Yunho. Pagkatapos ay sinabi niya nga na ang pagkakaiba lamang nito sa nauna ay hindi ito isang utos, kundi nakikiusap siya sa pagkakataong ito. Pero mga ka-anime, kung ano ang iniisip ni Yunho ay ganun din naman ang tunay na nasa puso ni Junwoo. Dahil pagkatapos nga nitong mapagaling si Cha, ay kinansel na nga ni Junwoo ang extraction kay Byung-gu, na kahit na nga ang mismong shadow ni Byung-gu ay tila na bigla. Ngunit isang ngiti at pasasalamat ang ibinigay nila kay Junwoo.